Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pagkahulog ng estudyante mula sa LRT-1 station sa Quezon City iniimbestigahan. DOTR sinabing overloaded sa pasahero at cargo ang lumubog na MV3 siya Kirsten 3. Ikatlong trilyon peso March kasado na sa EDSA People Power Anniversary sa Pebrero 25. Ako po si Cesar Soriano, nakahatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD kung may foul play sa pagkamatay ng 23 anyos na estudyante na nahulog mula sa LRT-1 Fernando Poe Jr. Station sa Muñoz, Quezon City nitong Miyerkules ng hapon, Pebrero 11. Ayon sa QCPD, nakikipag-ugnayan na sila sa Light Rail Manila Corporation o LRMC upang masuri ang mga impormasyong may kaugnayan sa insidente. Humingi na rin ng pahayag ang mga investigador sa driver ng sasakyang nakakaladkad sa biktima matapos mahulo. Samantala, agad na dumating sa lugar ang mga magulang ng estudyante. Ayon sa ama ng biktima, graduating na ang kanilang anak at wala naman umano itong problema sa grades. Naghahanap ang otoridad ng mga posibleng witness na nakasaksi sa nangyari bago ang pagkahulog ng estudyante. Lumalabas na overloaded sa pasahero at cargo ang lumubog na MV3 siya Kirsten 3 base sa investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG. Ito ang inihayag ng Department of Transportation o DOTR sa isang press conference at sinabing 372 na pasahero ang kumpirmadong sakay ng Ro-Ro vessel. Sobra sa passenger capacity nitong 352 lamang. Posible rin daw na nag-overcapacity ang barko dahil hindi umano tinitimbang ang rolling cargos na isinakay rito. Nakatakda ring sampahan ng DOTR Marina ng kaso ang Allison Shipping Lines Incorporated dahil sa kapabayaan at safety lapses sa ino-operate nitong barko. Samantala, matapos ang 2 linggong investigasyon at operasyon, ini-adjust ang bilang ng nakaligtas sa 293 taliwas sa unang inireport na 360. Umakyat na sa 52 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang isang bangkay ng babae ng PCG Technical Diving Group kahapon ng umaga. 27 naman ang itinuturing na missing. Matatanda ang January 26 nang lumubog ang barko sa may karagatan malapit sa Basilan na may sakay na 372 na pasahero at crew members. Kasado na ang ikatlong trilyon peso march sa EDSA Shrine sa Quezon City na isasabay sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Ayon sa mga organizer na kinabibilangan ng Caritas Philippines, buhay ang People Power Campaign Network o BAPP at simbahan at komunidad laban sa katiwalian. Nakasentro ang aktibidad sa 3 tema: ang paggunita sa nakaraan, pagkilos sa kasalukuyan at pagplano para sa kinabukasan. Sinabi ni Caritas Executive Director Father Tito Caluwag na dahil sa mga napaulat na anomalya sa flood control projects, muling nabuhay ang civil responsibility ng mamamaya. Sisimula ng programa ng prayer march mula EDSA Shrine papuntang Club Filipino. Susundan ito ng programa sa People Power Monument at misa sa EDSA Shrine na pangungunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Hinikayat naman ng organizers ang publiko na makibahagi sa naturang aktibidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.